Sarap na sarap si Alexi sa nilalantakang paboritong fettuccine Alfredo ng Pizza Hut. Miss, pansinin mo naman ako rito. She waved her hand towards Jonathan's direction. Mula nang dumating ang in-order nila ay hindi na niya ito kinausap pa dahil kontento na siya sa kanyang pagkain. Libre ko naman ito, ah. Dinampot niya ang iced tea at sumimsim yon. Bakit ba? Magkwentuhan naman tayo habang kumakain ka. At dahan-dahan lang sa pagnguya. Hindi naman kita agawan. Pasensya na. 3 linggo rin akong hindi nakakain ito, eh. Ano ba iyan? Dahil lang sa pagkain, ipinagpalit niya ang kanyang kadate. Ikaw, bakit hindi ka kumakain? Natutuwa kasi akong panoorin ka habang kumakain. Sus! Huwag ka ngang magpa-cute ng ganyan dyan. Favorite mo ba iyan? Hindi halata. Iniabot nito ang isang tissue paper sa kanya. So, what are your other favorites? Food. Kahit ano. I just love to eat. Itong fettuccine na ito, special fave ko lang. Kasi minsan lang naman ako makakain. Ikaw, ano ng paborito mong pagkain? Lahat ng niluluto ng mama ko. Masarap kasi siyang magluto. She cooks, di ba, mayaman naman kayo? Bakit nagluluto pa siya? Gusto niyang personal na magluto para sa pamilya niya. Alam din kasi niyang paborito talaga namin ni Papa ang mga iniluluto niya. Ganon. Favorite movies mo? The Cutting Edge and While You Were Sleeping. I think kabisado ko na nga yata ang mga linya sa movies na iyon. Ah, so, may romantic bond ka rin pala sa katawan. Bakit ikaw? Okay lang. I like an affair to remember. But mostly, action-adventure ako. Favorites? Nothing in particular. Basta lang magustuhan ko, ayos na iyon. Music? Japanese pop music. Nakakaintindi ka ng Japanese? Kaunti. Mostly ire word lang. I just like the song kasi upbeat at saka. Siguro na impluwensyahan na rin ako ni Rostico. Addict ka siyon sa anime. Kapag mga kantang hapon ang maririnig mo sa bahay, siguradong nandun si Rostico sa bahay. Siya ang pasimuno niyon. Bakit pinipilit mong maging lalaki? Natigilan si Alexi sa pagkain. Talagang walang balak si Jonathan na itapon ang subject na iyon. Ang totoo, touched siya sa ginagawa nitong pangulit sa parteng iyon ng buhay niya. She never did mention to anyone that thing about her. Pero si Jonathan, nasabi na agad sa kanya ang itinatago niyang lihim na iyon hindi upang pagtawanan siya, kundi upang ipaalam sa kanya na handa itong makinig at tanggapin ang lahat ng iyon. Hindi ko pinipilit maging lalaki. Pinapatatag ko lang ang sarili ko para tuwing tutuksuhin ako ay hindi na ako iiyak. Iyakin ako noong bata pa ako kaya paborito akong lokohin ng mga kapatid ko. Palibhasa, nag-iisang babae. Pusong mamon ako at tanggap ko naman iyon. Pero napapahiya lang ako ng paulit-ulit kapag umiiyak ako. Kaya pinag-aralan ko kung paano ko mapipigilan ang luha ko. Nakita kong nag-aasaran din ang kuya at mga kapatid ko, pero wala sa kanila ang naaasar o umiiyak. So I told myself, I won't tear and I won't budge. Kaya yun, simula noon, natutuhan kong makipagsabayan sa kalokohan nila. Ginaya ko lahat ng ginagawa at sinasabi nila. Hanggang sa wala na sa kanilang makapagpaiyak sa akin. Nag-aral din ako ng martial arts para naman doon sa mga taong nagte-take advantage ng kahinaan ko. So far, wala naman akong pinagsisisihan. I've earned the respect of Ezva's siblings and the people who work for us. Sa labas naman ng bahay, wala ring makagalaw sa akin lalo niyong kilala talaga ako. And you like that? Naman. Pakiramdam ko, wala nang makakapanakit sa akin. Nagkaroon lang ng kaunting problema, hindi ba? Dahil nakalimutan mong babae ka at hindi lalaki. Mas okay na iyon kaysa ang umiyak na lang lagi. Madaling mamatay ang mahihinang tao. Hindi ka kriminal para magkaroon ng ganyang pananaw. Nagkibit-balikat lang siya. Hindi mo kasi naranasan ang mga naranasan ko noon. Ayoko nang umiyak. Ayoko nang maging mahina. Natural na sa babae ang umiyak at ang maging mahina. And they're not considered as flaws. In fact, iyon pa nga ang greatest weapon ninyong mga babae. A woman's tear can shatter a man's very soul. Who?
Hindi totoo yan. Ang dami kayang mga insidente kung saan mga babae ang kawawa. Nailigtas ba sila ng mga luha nila? Hindi. At ang kahinaang sinasabi mo, iyan pa nga mismo ang dahilan kung bakit sila napapahama. Hindi nila alam kung paano lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa tingin mo, mangyayari ba sa kanila iyon kung naging malakas sila? Those men who hurt women are not men. They're the scums of this earth. Saglit siyang napaisip. Sa bagay, huwag mo sanang isipin na lahat ng lalaki ay masama, Alexei. Na lahat ng lalaki ay sasaktan ka lang. Marami pa rin dyan ang gusto kang pangalagaan, tulad ng mga kapatid mo at ng mga tauhan ninyo. At ikaw. At ako. Napangiti siya. Salamat. You don't have to hide yourself anymore. Kaya ka na naming protektahan. Bumuhos ang tuwa sa kanyang puso. Biruin mo, ang lalaking minahal niya nang hindi sinasadya, heto at idinedeklara sa harap niyang aalagaan siya at poprotektahan. Wow, para pala kayong Justice League, biro niya. Yeah, you could say that. She leaned back against her seat and watched Jonathan's handsome face as he looked at her. Noon lang siya naging ganoon ka-open sa nararamdaman. He was right. Hindi sa lahat ng oras ay may mananakit sa kanyang lalaki. At maswerte siya dahil ang mga lalaking malalapit sa kanya ay sigurado siyang ipagtatanggol siya hanggang sa huling hininga ng mga ito. Sana nga lang tama ako. Napangiti siya sa naisip. You should smile more, wika nito. Bagay sa iyo ang nakangiti. Lalo akong gumaganda? Matagal ka nang maganda. Nagbuni na naman ang puso niya. Hay, nako, wala na siyang pakialam kung gumuho man ang mundo ng mga sandaling iyon. Pinuri siya ng ilang beses ng lalaking mahal niya at kasama pa niya ito ngayon. Wala na siyang mahihiling pa. Meron pa. Singit ng isip niya. A happy ending. Too bad only fairy tales had that. Natanong mo ako minsan kung bakit mga g-shirt at pants ang hilig kong isuot. Hindi ko yata naitanong iyan. Ay, hindi ba ikaw ang nagtanong yun? Anyway, makinig ka na rin. Okay. Komportable kasi ako sa mga ganitong damit eh. Noong bata pa ako, noong mga panahong hindi pa nababahira ng mga radikal na ideya ng anime ang isip ko, mahilig na talaga ako sa mga ganitong kasuotan. Kasi naman, hindi porke laging nakapantalon ang isang babae, hindi na siya tunay na babae. At hindi porke lagi siyang nakapalda, siya na lang ang may karapatang masabihan na babae. I agree. But then, hindi rin naman masama na paminsan-minsan ay maipakita mo ang malaking pagkakaiba mo sa populasyon ng kalalakihan, hindi ba? Sure. Maganda ang mga legs mo. Bagay sa iyo ang nakapalda. O, wag mo akong tingnan ng ganyan. Ina-appreciate ko lang ang magagandang assets mo. Walang halong kamanyakan iyon. Bakit defensive ka? Natatawang tanong niya. Wala pa naman akong sinasabi, Para malinaw lang sa atin ang lahat. Nga naman. Posible kayang hindi na lang matapos ang moment nilang iyon? She liked this comfortable feeling when she was with him. She liked the fact that she could tell him her deepest secrets, and yet still feel safe with it. Ikaw naman, Jonathan. Bakit ayaw mo pang mag-asawa? Enjoy pa ako sa pagiging binata. Nerd kasi ako noong nag-aaral pa lang ako. Seryoso ako sa buhay kaya hindi ako naglalakwat sa katwiran ko, saka na ako ma-enjoy kapag kumikita na ako ng pera. Ayokong waldasin ang pera ng mga magulang ko na hindi ko naman pinaghirapan. Wala akong karapatang gawin iyon. Ngayong malaki na ang sweldo ko, pwede na akong ma-enjoy to end a heart's content. Kaya enjoy ako. May katwiran naman pala ito. Pero ano ang gagawin mo kapag nalaman ng tatay mong props mo lang pala ako? Tila nag-isip ito ng malalim bago nagkibit balikat. Ewan. Bahala na. Bakit kasi hindi ka makontento sa isang girlfriend? Bakit kailangang marami at papalit-palit? Hindi ko naman kasi mahal ang mga nakakarelasyon ko. I respected them, yes. But respect is different from love. I'll stick to just one woman if I love her enough. Sweet. Yikes. Romantic ka pala. Hindi bagay siyo. Nagsalita ang hindi romantic. Medyo lang ako. Pareho lang iyon.
Hindi, no, sabi ko nga, medyo romantic lang ako. Kaya magkaiba tayo. They both laughed at the stupidity of their topic. Hanggang sa pansinin nito ang shirt niya. Hindi na kasya ang dalawang tao riyan, ah. That's nice. Kita na ang totoong korte ng katawan mo. Mukha ka na talagang tunay na babae. Sige, mangasar ka lang. Patutunayan ko sa iyong makakaya ko pa ring mangakit kahit hindi ako nakapalda. Ninisyan niya ang lalaki sa katabi nilang mesa. Hi. Mag-isa ka yata. Nga, eh. I'm Alexi. Inilahad niya rito ang kamay. Martin. Hello, Martin. Ah, hindi ba ako nakakaistorbo sa inyo ng boyfriend mo? Boyfriend? Ah, si Jonathan. No, he's not my boyfriend. Oh. Tila nanalo sa loto ang lalaki. Well, that's good. Actually, kanina pa nga kita tinitingnan. Ang ganda mo kasi. Salamat. Walang dating sa kanya ang papuri ni Martin. Siguro, dahil nabuo na ni Jonathan ang kumpiyansa niya sa sarili. O kaya naman, mga papuri lang talaga ni Jonathan ang tinatanggap ng puso niya. And speaking of that guy, bigla yata itong natahimik. Oh, Jonathan, nakita mo na? Ningisi-ngisi lang siya rito. Naagad din namang naglaho nang makita ang madilim na ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Jonathan? Sa halip na sumagot ay tumayo ito at hinarap si Martin. Pare, nakakalalaki ka na. Kahit hindi ko girlfriend si Alexi, ako pa rin ang kasama niya. Kaunting respeto naman. She said you're not together. At ano nang gusto mong gawin ko, siya ang sisihin ko. Siya ang unang lumandi, bumalandra ang walang malay na katawan ni Martin nang suntukin ito ni Jonathan. Siya ang singilin ninyo sa damage kapag nagising. Nagiwan si Jonathan ng 100 piso sa mesa nila saka hinila siya palabas. Wala silang imikan hanggang sa makalabas sila ng naturang restaurant. Jonathan, salamat ha. Sa susunod, huwag ka na uli basta makikipag-usap sa mga lalaking hindi mo kilala. Sa kabila ng katatapos na tensyonadong pangyayari, hindi pa rin maiwasan ni Alexi ang mangiti. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, noon lang niya naranasang pagsimulan ng away ng dalawang lalaki. Posible pala talaga iyon. Noon lang niya na-appreciate talaga ng husto kung gaano kasarap ang maging isang babae. Nagsiselos ka, pabirong wika niya. Hindi, pasinghal na sabi ni Jonathan. Asar lang ako dahil nakita na nga niyang ako ang kasama mo, umiiksena pa siya. Nagulat siya sa pagsigaw nito. Eh, bakit ka nakasigaw riyan? Ipinagtatanggol mo pa ang lalaking yon? May gusto ka ba sa kanya? Ano? Nakakaasar na talaga ito. Ano naman sa iyo kung meron nga? Gagyon. Bakit ka magkakagusto sa kanya? Siguro kasi gusto ko ng gago. Tanga ka kung ganoon. Ang daming matinong lalaki sa mundo, pakialam mo ba? Sa wala akong makitang matinong lalaki. Ang labo kasi ng mga mata mo, bulong nito. Ang kamo? Wala. May sinabi ka, Linawin mo at baka mamaya, minumura mo na pala ako. Bakit naman kita mumurahin? Malay mo. Ewan ko sa iyo. Tinalikuran na siya nito. Jonathan. What? May gusto ka ba sa akin? Wala. Binuksan na nito ang pinto ng kotse para sa kanya. Pumasok ka na. Ihahatid na kita sa inyo. You're lying, aren't you? Get in. Papasok na siya nang maisip na dapat ay hindi matapos sa ganoon lang ang usapan nilang iyon. Subalit paglabas niya ay saka naman isinara ni Jonathan ang pinto ng kotse. Napahiyaw siya nang maipit ang kanyang paa. Oh God, sambit ni Jonathan. I'm sorry, oh no, it's bleeding. Bleeding? Umikot ang paningin niya nang makita ang patak ng dugo sa kanyang binti. Hinilan niya ang manggas ng polo nito. Dalhin mo ako sa ospital. Nakaupo si Alexi sa ibabaw ng hospital bed habang nasa tabi ng kama ang tahimik na si Jonathan at nagbabalat ng mansanas. Nahilo siya kanina nang makakita siya ng dugo. Iyon talaga ang kahinaan niya noon pa man. Hindi niya kayang makakita ng dugo kahit kapatak lang. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit kinailangan pa siyang ipa-confine sa ospital at private room pa samantalang galos lang naman ang natamo niya nang maipit siya sa pinto ng kotse kanina.
Ano ba ang ginagawa ko rito, Jonathan? Bakit hindi pa tayo umuwi? You're crazy with blood. Kapag dumugo uli iyan, baka himatayin ka na, matumba at tumama ang ulo mo sa kung saan. Mabagok ka pa. Ang morbid mo naman mag-isip. Nahihilo lang ako sa dugo pero hindi naman ako hinihimatay. Hihintayin pa ba nating mangyari ang iniisip ko? Hinayaan na lang niya ito. He was just concerned about her. Baka pinagtatawanan na tayo ng mga taong nakakaalam na ipinakonfine mo pa ako rito, samantalang simpleng galos lang naman ang natamo ko. Ninong ko ang mayari ng ospital na ito. No one would dare laugh at us. Iniabot nito sa kanya ang mansanas. Oh, kumain ka na muna. Nasaan na ang balat? Ano nang gagawin mo ron? Iyon ang kakainin ko. Mas gusto ko iyon kaysa sa laman mismo. Magaspang kasi sa bibig yung laman eh. Diskumpiyado man, ibinigay pa rin ito sa kanya ang pinagbalatan. Ang weird mo talaga. Pasalamat ka nga at hindi guyabano ang hiningi ko sa iyo. Kinakain mo rin ang balat ng guyabano. Sira yung laman syempre. Itong apple lang ang kinakain ko ang balat. Nilantakan na niya ang kontrobersyal na balat ng mansanas. Pero favorite fruit ko ang guyabano. Hindi kita ibibili. Alam ko. Sinasabi ko lang naman, masama ba iyon? Ipinagpatuloy na niya ang pagngata nang marinig itong bumuntong hininga. Pasensya ka na nga pala sa nangyari kanina. Ako na naman ang nagpasimula ng gulong iyon. Huwag ka sa akin humingi ng sorry kundi kay Martin. Nagsalubong ang mga kilay nito. Bakit naman ako hihingi ng paumanhin sa kanya? Ang tinutukoy ko ay yung pagkakaipit ko sa paa mo. Tama lang ang ginawa ko sa lalaking iyon at wala akong pinagsisisihan. Pinigil niya ang matawa sa reaksyon nito. Obvious naman na nagselos ito kay Martin, itinatanggi pa. Mag-iipon lang siya sandali ng lakas ng loob at kapal ng mukha saka siya magtatapat dito. Bahala na ito kung paano tatanggapin ang mga sasabihin niya. Basta magtatapat siya. Pero sa ngayon, mag-enjoy na muna siya sa atensyong ibinibigay nito sa kanya. At sa ipinapakita nitong pagsiselos. Pero hindi mo na dapat sinuntok si Martin. O, ipinagtatanggol mo na naman siya. Isang beses ko pang marinig ang pangalan ng gagong iyon, ibabalot na kita sa lumpia. Ha? Wala. Kumuha na lang uli si Jonathan ng isa pang mansanas at binalatan uli iyon. Gustong-gusto na niyang yakapin ang binata. He was really cute when he was acting like that. Hindi na siya magmamadali na malaman din ang nararamdaman nito para sa kanya. Dahil siguradong sigurado na siya na may damdamin din ito sa kanya. Medyo pahihirapan nga lang siguro siya ng binata sa pagpapaamin dito. Hindi na bale. Ang importante, nasa piling niya ito ngayon at pinagsisilbihan siya. Napansin niya ang pamumula ng kamao nito. Iyon marahil ang ipinansuntok nito kay Martin. Hinawakan niya iyon. Masakit ba? Salubong pa rin ang mga kilay nito nang ilayo ang gamit na Swiss knife, saka binalingan siya. Were you really trying to hurt yourself? Hindi niya ito pinansin. Iyang kamay mo, masakit pa ba? Suntukin mo si Martin para malaman mo. Matutuwa ka pa, sigurado. Masarap sa pakiramdam. Ang laki talaga ng galit mo sa kanya, ano? Hinawakan ka niya. Nag-shake hands lang kami. And anyway, hindi ba't hinahawakan mo rin ako? Magkaiba iyon. Ako lang at ang pamilya mo ang may karapatang humawak sa iyo. She suppressed a smile. Kung magsalita ka, parang pag-aari mo na ako, She gently touched the reddening bruise. Hipan mo. Medyo masakit pa iyan hanggang ngayon. Hinipan naman niya ang pasa. Kung may agimat nga lang siya, pati iyon ay gagamitin niya para lang mawala ang pinsalang natamo nito sa pagtatanggol sa kanya. Nagselos nga ako kay Martin. Napaangat siya ng tingin kay Jonathan. Nagselos ako sa kanya. Kaya kung ayaw mong masuntok ko uli siya, huwag ka nang makikipag-usap sa kanya. Ang kanyang puso wala nang ginawa kundi magsaya. Hindi na pala kasi niya kailangan pang maghintay ng matagal para lang marinig ang mga salitang iyon mula rito. Hindi na rin siya pinahirapan ni Jonathan na paaminin ito. He just said it himself. May, gusto ka sa akin. I know your worth as a woman, Alexei. May karapatan akong magkagusto sa iyo.
Malabo ang sagot nito. Pero tinanggap na rin niya iyon. Actually, kahit sa sign language nga nito idinaan ang mga sinabing iyon, tatanggapin pa rin niya. She couldn't believe she could open her heart to the man she thought she would just hate for the rest of her life. At hindi rin niya inakalang ang mayabang at antipatikong lalaking ito na palagi siyang binabara ay magkakagusto sa kanya. Ngunit sa halip na piyesta ay katahimikan lang ang namayani sa pagitan nila. This, feels awkward, pabulong na wika niya. Huwag ka nang magsalita. Naiilang na rin ako rito. Sukat niyon ay bigla na lang siyang natawa. Tawa ka pa riyan. Ngunit ito man ay unti-unti na ring natatawa. Mukha kang tanga. Binatukan niya si Jonathan subalit nahawakan na nito ang kanyang braso. Hindi na siya nagpumiglas pang makakawala rito. She wanted to be with him, to be with the man she loved. Kaya nang hilahin siya nito palapit ay hindi na siya lumaban pa. Ang mga labi nito ang sumalubong sa kanya. Mabuti na lang at marunong na siyang sumurrender. Evie, tao kayata ngayon? Ano nang nangyari sa iyo? Rumampa si Alexis sa harap ng mga kapatid niyang abalang-abala sa paglalaro ng PlayStation sa sala. Maganda na ba ako? Bagay ba sa akin ang damit ko? Hindi ba pangit? Parang baduy ang kulay, ano? Palitan ko kaya? Ay, wag na lang. Malalate na kasi ako. Hoy, mga kurimaw, ano? Sagutin niyo ako. Na, maganda ka, ate. Umalis ka riyan sa harap namin, ate. Hindi namin makit yung nilalaro namin. Tingnan niyo kaya muna ako, no, para masaya tayong lahat. Maganda ka na nga, ate. Nilingon niya ang telebisyon at pinatay iyon, saka muling hinarap ang mga nalugmok na kapatid. Maganda na ba ako? Bagay ba sa akin ang damit ko? Hindi ba pangit? Parang baduy ang kulay, ano? Magpapalit pa ba ako? Parang hindi ko kasi feel ang blouse na ito, ate, sabay-sabay na wika ng tatlo. Maganda ka na. Tama na. 10 beses mo na kaming tinanong niyan eh. Bakit ninyo ako sinisigawan? Baka gusto niyong ipabawi ko kay kuya iyang PlayStation niyo. Sa wakas ay nakuha na rin niya ang buong atensyon ng mga kapatid. At bawat tanong niya ay maayos na sinagot ng tatlo. Ate, saan ka ba pupunta? Diyan lang. Saang diyan lang? Sa labas. Bakit nakaayos ka pa? Bakit nang-intriga ka? Sa gusto kong magpaganda. Tatalikuran na sana niya ang mga ito nang may maalala siya. Wala pa pala akong sapatos. Anong kulay kaya ang pwede? Sabay-sabay na sumagot ang tatlo. Blue. Red. Green. Parang mas maganda yung brown kong high heels. Ate, mas maganda nga talaga iyon. Iyon na lang, please. Tama na ang kakatanong. Maawa ka na sa amin. Dudugo na ang ilong namin sa walang katapusan mong tanong. Ibalik mo ang ate namin. Ninisyan lang niya ang tatlo, saka isa-isang pinagpapalo ng throw pillow. Ako pa rin ito. Kaya huwag kayong loloko-loko dahil kayang-kaya ko pa rin kayong ibalibag na tatlo. Ate, in love ka, no? Tanong ni Rusty. Halata, Kumikislap ang mga mata mo at lagi ka nang nakangiti. Kinurot niya sa pisngi ang kanilang bunso. Very good. Kanino? Tanong naman ni Tunying. Doon sa lalaking gwaping na lamang lang sa akin ng 4-pack abs. Si Jonathan. Nakisali na rin si Marco. Aba, ayos yan, te. Bagay siya sa pamilya nating may pinakamagandang lahi sa balat ng tondo. Tanggap ninyo si Jonathan? Wala siyang naaalalang pagkakataon na nag-usap ang mga ito at si Jonathan. Kaya nga inakala niyang hindi magkakasundo ang mga ito. Kinausap na niya kami noon pa, ate, sabi uli ni Tunying. Wala, In love talaga sa iyo. Akala nga namin matagal ka na niyang nililigawan. Hindi pa rin pala. Kailan siya nagsabi sa inyo? Noong unang date niyo. Unang date Noong nag-test drive ka at umuwi ka rito na nakabusangot tapos sinundan ka niya. Sabi niya, kung pwede raw ba naming bakuran ka sa ibang lalaking manliligaw sa iyo. Pinagbigyan na namin. Nakakaawa naman siya, Saka ang laki rin kasi niyang magbigay ng suhol. Kinuyog ni na Marco at Tunying si Rusty.
Kaya naman pala okay na agad si Jonathan sa mga siraulong kapatid niya. Kung sa bagay, hindi rin naman basta-basta nasusuhulan ang tatlo. Siguro, noong una pa lang ay gusto na rin ng mga kapatid niya ang binata at ang suhol na iyon ay bonus na lang ng mga ito sa sarili. Ate, sa totoo lang, masaya naman kami para sa iyo. Mabuti nga at magkaka-boyfriend ka na. Sana rin, si Jonathan na lang ang maging asawa mo. Mabait at gwapo. Mayaman pa. Ewan ko sa inyo. Nilapitan niya ang tatlo at isa-isang hinalikan sa pisngi. Kulang na lang ay himatayin sa kahihiyan ang mga kapatid niyang macho. Be good, boys. And wish me luck. Ikaw ang mamamanhikan. Yuck! Nauna na nga si tatay sa bahay ni na Jonathan. Itinatakwil ka na naman, ate. Tatawa-tawa na lang na lumabas siya ng kanilang bahay. Pagdaan niya sa talyer nila ay himalang walang nagtatrabaho sa mga tauhan nila. Lahat ay tila naghihintay sa kanya sa pamumuno ng Kuya Gil niya. Mukhang alam na rin ng mga ito ang gagawin niyang huling pakikibaka para sa kanyang pag-ibig. Anong drama iyan, kuya? Iwi-wish lang namin ang nag-iisang prinsesang mato ng Talyer Master. Kuya! Miss Boss, kaya niyo iyan. Kung kailangan mo ng backup, i-text mo lang kami. Alexi, talaga bang totohanan na iyan? Tumango lang siya. Hinding-hindi niya ikakahiya kanino man ang kanyang nararamdaman. Pasensya ka na kung hindi ka namin naasikaso. Alam mo naman na wala kaming alam sa mga babae. Kaya pakisabi kay Jonathan, salamat ka mo at giniba niya ang adobe mong puso. Ano ba yan? Babalik din naman ako mamayang gabi pero kung magsalita kayo, parang mag-a-abroad na ako, ah. She kissed her Kuya Gil's cheek. Salamat, kuya. Kahit nakalimutan ko ang pagiging prinsesa ko, masaya pa rin ako na hindi ninyo ako pinabayaan. Umalis ka nga. Hinalikan mo pa ako. Nakakahiya sa makakakita sa atin. Sige na, bago pa ako maiyak. Punong-puno ng kasiyahan ang puso ni Alexi nang umalis baon ang weird na ekspresyon ng mga taong nangalaga sa kanya sa loob ng maraming taon. Hindi niya inakalang may itinatago rin palang kalambutan ng damdamin ang mga mato na iyon. Diretso na ang tinatahak ng sasakyan niya. Diretso sa lugar kung saan naghihintay si Jonathan. Pagkatapos ng eksena nila sa ospital ng nagdaang araw, niyaya siya ng binata na magpunta sa bahay nito. Walang sinabi ang binata kung ano ang gagawin nila roon, ngunit malakas ang kutob niyang ipapakilala na siya nito sa mga magulang nito. Nauna na nga roon ang kanyang ama dahil nauna raw na ipinatawag ito ng bagong kaibigang si Ace Imperial. Napangiti siya nang maalala ang pinagsaluhan nilang halik ni Jonathan ng nagdaang araw. It was the sweetest thing she had ever tasted. And she never thought kiss could ever feel that way. Parang nawala siya sa sarili at ang lahat ng alalahanin niya sa buhay ay bigla na ring naglaho. When she opened her eyes after that kiss and saw Jonathan's handsome face, she knew she could never love anyone as much as she loved him now. Excited yata siya masyado kaya nakarating agad siya sa tahanan ng mga imperial. Pinapasok siya ng gwardiya nang makita siya. Good afternoon, Ma'am Alexi. Kilala niyo ako. Lagi hong ipinagmamalaki sa amin ni Senorito Jonathan ang larawan ninyong dalawa sa wallet niya. Kaya kilala na namin kayo. Mas maganda pala kayo sa personal, ma'am. Bagay talaga kayo ni Senorito. Ganon ba? Dumiretso na lang kayo, ma'am. Hinihintay na po yata kayo ni Senorito sa mansyon. Ipinagmalaki siya ni Jonathan kahit sa mga tauhan ng pamilya nito. Well, wasn't that so nice? Subalit nagulat siya nang sa halip na si Jonathan lang ang makitang naghihintay sa kanya, may isa pang babaeng kasama ito. At magkahalikan ang mga ito. Parang kulang na lang ay maligo sa grasa si Alexi nang isa-isahing i-general check-up ang lahat ng sasakyan sa kanilang garahe. Ang damit na pinaghirapan niyang piliin ng ilang oras ay namumutik-tik na rin sa langis at grasa. Panay ang punas niya ng maruming kamay sa kanyang mukha dahil sa pagpipigil sa kanyang mga luha. Hindi naman siya magawang pigilan ng mga tauhan nila at mga kapatid niya dahil nagagalit siya. Binantaan na niya ang mga ito na kung sino man ang magtatangkang lumapit sa kanya, ay ihahagis niya sa kabilang ibayo. Malayo-layo iyon kaya ipinasya na rin marahil ng mga ito na hayaan na lang siya. Walang hiyang Jonathan iyon. Kaya ba siya pinapunta ng lalaking iyon sa bahay nito ay para makita niya ang pakikipaglampungan nito sa ibang babae.
Pinaghahampas niya ang basahan na ginamit sa paglilinis ng sukatan ng langis ng mga sasakyan. Alexei. Kilala niya ang boses na iyon. Ayaw niyang makita ang mayari niyon kaya lumusot siya sa ilalim ng isang sasakyan. Huwag mo akong istorbuhin sa pagtatrabaho ko. Alexei, come on, D. Nakasilip na si Jonathan sa kanya. Come on ka riyan. Umalis ka na. Galit ako sa iyo. Iwan mo na ako. Paano kung ayoko? Di bahala ka sa buhay mo. Look, alam kong nakita mo ang nangyari sa amin kanina ni Marika. Pero maniwala ka sa akin, wala kaming relasyon. Wala rin akong pakialam. She kissed me to say goodbye. Ako, mas malupit mag-goodbye kapag hindi mo pa ako tinigilan. Alexei, ano pa ang kailangan mo sa akin? Pagkatapos mong paglaruan ang damdamin ko, ang lakas pa ng loob mong magpunta rito. Nagmukha na akong tanga sa harap ng mga tao rito. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Ayoko. Umalis ka na sabi. Ayoko sabi. Lumabas ka riyan at mag-usap tayo. Umatras pa siya palayo upang hindi maabot ng binata ang kinahihigaan niya na maaari nitong hilahin para mailabas siya roon. Alexei, kaya kita pinapunta sa bahay ay para ipakilala na kita sa mga magulang ko. Nagsabi na ako sa kanila na hindi ko totoong girlfriend ang nasa picture na ipinapakita ko sa kanila. Pero totoong minahal ko ang babaeng iyon. Sinungaling! Alam kong hindi ka maniniwala pagkatapos ng mga nakita mo. Pero sana, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi siya umimik. Masyado nang masakit ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib para magsalita pa. Kaya nagpatuloy si Jonathan. Kagagaling lang ni Marika ng Australia, kaya hindi niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ko ng fiancé. So she came straight to our house. Doon ko lang din nasabi sa kanya. Tinanggap niya iyon. And then she kissed me just to say goodbye. Kahit itanong mo pa sa mga magulang ko. Ikaw lang ang babaeng ihaharap ko sa kanila, Alexei. Ikaw lang ang babaeng ipinakilala ko sa kanila na kasintahan ko, kahit na nga hindi naman talaga tayo. Dahil mahal kita. Marahas na pinalis ni Alexei ang mga luha sa kanyang mga mata. Nahihirapan na akong maniwala sa iyo, Jonathan. Maniwala ka, please. Ang lahat ng ipinakita ko sa iyo ng mga panahong nagtutulungan tayong maisakatuparan pareho ang pustahan ng mga tatay natin, totoo ang lahat ng iyon. Noong una, akala ko, galit lang ako sa iyo dahil ikaw ang unang taong nakapagpabagsak sa akin, kaya lapit ako ng lapit sa iyo. Pero habang nakikilala kita, habang nakikita ko ang totoong ikaw sa kabila ng haragan mong pagkilos, lalo kong nararamdaman na ikaw ang babaeng matagal ko nang hinihintay. You're the perfect opposite of the woman I want. Pero ikaw ang minahal ko at wala na akong pakialam kung nagpa-sex change ka nga. Basta mahal kita. Tiningala niya si Jonathan. Nakasilip pa rin ang binata habang nakalapag sa tabi nito ang isang baukwet ng rosas. Hindi ako nagpa-sex change. Siguro, dahil sa kakaiba nilang sitwasyon at palitan ng salita ay ngumiti na lang ito. Yes, and I'm glad to hear that. Umalis ka na. Alam mo kung gaano katigas ang ulo ko, Alexei. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka naniniwala sa akin. Naniwala ako sa iyo noon kahit wala akong maipakitang katibayan. Pero bakit kung kailan handa na akong ibigay ang lahat, saka ko pa makikita iyon, Jonathan? Ang sakit-sakit na nakita kong iyon. Daig ko pa ang sinampal ng maraming beses. Napahiya ako hindi lang sa tatay ko, sa pamilya mo, kundi pati na rin sa sarili ko. Buo ang tiwala kung may nararamdaman ka na nga sa akin, meron naman talaga. Noon pa, damn it. Lumabas ka rito, Alexei. Don't see really out there. Ano na nga ang sinabi nito tungkol sa luha ng isang babae? A woman's tear could shatter a man's very soul. At mukhang iyon ang nakita niyang ekspresyon sa gwapong mukha ni Jonathan nang lumusot na rin ito mismo sa ilalim ng sasakyan. Kung ayaw mong lumabas, pues, ako ang pupunta sa iyo. Masikip sa ilalim ng sasakyan kaya magkatagilid na lang sila at magkatapat ang kanilang mga mukha. Katapat ng mga mata niya ang mga labi nito. I love you with all my heart, with all my soul and with all my breath, Alexei. I've never kissed a woman the way I've kissed you. And I would never love a woman the way I love you. I love every single grease on your face, every motor oil sticking on your hair,
every dirt in your body. I love you and I don't know how else to love you but that. Wala na siyang nagawa kundi pakinggan ang sinabi nito at hayaan ang puso niyang yakapin ang pag-ibig na ibinibigay nito. Alexei. Don't terrify. Marahang pinunasan nito ang mga luha sa kanyang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na may ibang taong nagpahid ng mga luha niya. And she was happy. I couldn't help it, pumipiyok pa niyang wika. Nasaktan kasi talaga ako. Sa nakita ko. I'm sorry. Please forgive me. Pangako, hindi na maulit iyon. I won't let any woman kiss me again. I won't even let the mom kiss me. If you could just give me another chance. He kissed her lips. Please. Tumango na lang siya. Hindi rin naman niya kayang mawala ito sa kanya. She loved him and she knew she couldn't go back to where she were before she met him. Hindi na siya makakabalik doon dahil ipinakita na nito sa kanya kung gaano kaganda ang maging isang babae. Let's get out of here so he could kiss you properly. Tumango lang siya. Sinigawan nito ang mga tao sa labas. Pakihila kami. A few moments later, maayos na silang magkaharap ni Jonathan habang nakapaligid sa kanila ang mga magulang nito, ang kanyang pamilya at ang mga tauhan nila. Hindi rin masasabing maayos na sila dahil sa hitsura nilang pulos grasa. Iniharap siya ni Jonathan sa mga magulang nito. I want you to meet the woman I love, the woman I'll only love and the woman I'll spend the rest of my life with. Alexei Ann Mendoza. Even with all these chows you still look very cute, wika ng mommy ng binata. I can't wait to see you all. In white. Hindi na niya naiwasan pang matawa dahil sa mga simpleng hirit ni Enrique Imperial. Pagkatapos ay si Amy's Imperial naman ang humarap sa kanya. I knew from the start na ikaw ang karapat-dapat para sa anak ko, Hija. Sulit ang ginawa naming drama ng tatay mo. Drama? Gawa-gawa lang nila ang bet, sagot ni Jonathan. Hindi rin totoong inatake sila sa puso. Lahat ng mga nangyari, choreographed nila. From the hospital to your brothers. What? And your employees. Nilingon niya ang mga tauhan nila sa talyer. Nagkanya-kanya ng balik sa mga trabaho ang mga ito. Ang mga kapatid naman niya ay pasipol-sipol na lang habang nakatingin sa kisam ng talyer na tila ba naghahanap ng gagamba. She turned to her father, her loving and caring father. Tay, hindi na ako bumabata, Alexei. At nag-aalala na rin ako sa itinatakbo ng buhay mo. Gusto kong makita mo uli ang totoo mong pagkatao. Alam mo iyan. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon na magawan iyon ng paraan, talagang nakipagtulungan na ako kay Ramon. Naikwento na niya sa akin ang tungkol kay Jonathan at gaya ni Ramon, alam ko rin na si Jonathan lang ang tanging lalaking nararapat sa iyo. Nag-alala ako ng husto sa inyo, Tay, tapos. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pero salamat, Tay. Salamat at ibinigay ninyo sa akin si Jonathan. Walang anuman. Tumikhim ng malakas si Jonathan. Pwede hong ako naman ang makayakap sa anak ninyo. 25 minutes na ho kasi ang nakakalipas mula nang mayakap ko siya. Hinarap agad niya ito. Ikaw, alam mo ang lahat ng mga nangyayari. At hindi mo sinabi sa akin. Wala akong alam, I swear. Kanina ko lang nalaman nang marinig ko ang naging pag-uusap ng mga tatay natin sa bahay. At kung sakaling, shut up. Hinila niya si Jonathan at siniil ng halik sa mga labi. There was no need for words now. They'd been talking for quite a while. Sa ngayon, gusto na muna niyang maramdaman uli ang mga labi nito. Kahit na mayroon pa namang ibang pagkakataon para makapag-usap uli sila. Wakas,